Hello mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at magpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. At ang kabutihang ito, alam ko, ramdam na ramdam natin sa likod ng hindi tayo karapat-dapat na tumanggap sa mga kabutihan na binibigay ng ating Panginoon. Sa ating patuloy na pagninilay, ang aking dalangin sa inyo na maging mabunga ang lahat ng inyong mga pagsisikap, lalong-lalo na yung mga pagninilay ninyo. Patuloy lang kayo sa paggawa ng kabutihan, lalong-lalo na sa inyong kapwa, at mayroong panindigan sa inyong pagiging tatak Kristiyano, sa inyong pagiging disipulo ni Kristo. Ang ating pagninilay sa araw na ito, araw ng Biyernes, nasa ika-10 araw na tayo sa buwan ng Mayo, 2024. Ang ating banghilyo sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 20 hanggang 23. Dito sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, Amen, Amen, I say to you, you will weep and mourn, while the world rejoices. You will grieve, but your grief will become joy. Alam nyo, yung mga kahirapan sa ating buhay ay napaka-normal. Minsan, napakalaking misteryo yung mga pangyayari na ang ilan sa atin ay nakaranas ng kahirapan na parang hindi maunawaan. Parang naalala ko yung isang awitin. Hindi lang ako masyadong sure, but sa pagkaalala ko lang, parang si Aiza Sigera ang kumanta ito. Nitong sabi niya, bakit mayroong mahihirap, mayroong mayayaman? Parang ganun yung daloy ng kanyang awitin. Bakit mayroong mahihirap? Bakit mayroong mayayaman? Hindi ko alam kung familiar kayo sa awiting yan. Pero ang punto ko lang, mga kapatid, mga kaibigan, na yung kahirapan minsan ay nagpapalakas at minsan naging ilaw ito upang makamit natin ang ating minimithi sa buhay. Upang mapagtagumpayan natin ang ating mga paghihirap. Dahil sa bandang huli, dito makikita natin na sa likod ng mga paghihirap natin, kapag makamit natin ang ating mga minimithi, ang kagalakang hindi maipaliwanag ay mararamdaman natin. Parang kasaysayan lang ito, kwento lang ito ng isang tao na sa likod ng kahirapan, wala ngang sapat na pamasahe, wala ngang sapat na pagkain, ngunit sa paraan niya, sa paghihirap niya, naabot niya ang kanyang pangarap, ang kanyang minimithi sa buhay. Siguro para sa akin, ito rin yung gustong ipaabot ng ating pagbasa, na hindi sa lahat ng oras puro na lang kalungkutan ng ating mararanasan. Hindi sa lahat ng oras puro na lang saya. Mayroong ups and downs sa ating buhay. Yakapin natin ang mga paghihirap na ating maranasan. Maging ilaw sana ito at inspirasyon upang tayo ay magpatuloy sa ating mga hangarin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Alalahanin natin na ang Panginoon ay narito sa atin, nariyan sa atin upang gabayan tayo. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming mahalin ang mga kahirapan, mga pagdurusa na aming maranasan. Dahil alam namin sa aming puso na ang kahirapang aming maranasan ay katiting lang ito sa mga paghihirap na nararanasan mo. Makamit lang namin ang kaligtasan, ang kapayapaan, ang kaligayahan. Amen.